Kasi buyas pa. Parang kahit saan ako tumayo dito sa lugar na to, masarap eh. Subukan kaya natin sa labas. Yun, siguradong masasarap yung matitikman natin ngayon at lahat nasa Quezon City. Mga original to na maginhawa. Yun na nga, balik Quezon City na naman kami at nagpasama ulit ako kay Direk RA. Dito to sa may Maginhawa, sa tabi mismo ng Save More, sa may Sikatuna. Gilid mismo, ito yung Snack Shack. Si Direk RA rin ang nagturo sa akin ito. Ang masarap dito yung inihaw na burgers nila. Men, parang ang laki ng pinagbago ng lugar na to. Kasi naalala ko dati, yung ihaw niya nandun sa bandalabas. Oo, nasa harapan ng lote dati. At saka maliit lang, mas maliit na stall. Tsaka walang kitchen na hiwalay eh, parang nandun ka na kung saan niluluto eh. Parang ngayon, mukha talaga siyang yung burgeran. Burgeran, burgeran talaga, restaurant. Proper joint. Proper joint. Mukha na siyang Shake Shack. Hindi naman, pero katunog niya yung Snack Shack. So, ito kaya natin pinuntahan kasi classic to na... Maginhawa. Classic. Pinag-usapan namin ni RA, sige yung susunod na gagawin natin yung mga nauna. Hindi naman yung pinakauna, pero yung kumbaga bago mag-boom yung yung mga time ng na nandito na nung na-establish na foodie place yung Maginhawa. Bago nagkaroon ng word na term na foodie yung naging synonymous with mga nandito na itong mga to eh. Kasama. Nauna to eh. Sayang nawala na yung kinainan natin na yung across yung sizzling bulalo. Tsaka wala na rin yung dati kasi Glory ang katabi ng... Ito, Glory dati. Glory ang katabi ng Snack Shack. So ito na yung burger namin. Ito na. Tingnan natin. Uy, RA, ganun pa rin yung itsura niya. Alam mo yung talagang grilled burger. Tsaka pagkaalala ko, hindi naman talaga siya yung makapal yung burger patty. Pero... medyo smashed. Smashed, at saka beef talaga yung naaalala ko. Ganda, ganun pa rin yung itsura niya. Hindi ko na maalala kung meron ganito kagandang gulay dati. Wala akong naalala ng dahon dati. Di ba? Ang ganda ngayon eh. May dahon. Pare, meron ng... may logo na. May logo eh. Ganda eh. Pare. Dati wax paper lang to eh. Oo, may alon-alon eh. May branding na. Okay. At may sunog din. May grill marks din yung tinapay niya. Tikman na natin. Kinagata ba na ba? Hindi pa. Okay. Pare, tagal ko nang hindi natikman nito. Tikman natin. Sarap, pare. Yung lasa ng ihaw, no? Ang daming juice. Oo. Naalala ko na. Nung nakain natin to dati, tuwan-tuwa ako kasi lasang-lasang baka. Yun yung term, baka talaga siya. Hindi siya templado. Wala masyadong mga kung ano. So, kung yung totoong burger na gusto mo yung karne lang yung matikman mo. Ito yun. Unadulterated, parang lang siya parang salt, pepper lang siya no? Medyo nasa ganun ako eh. Okay din yung paminsan-minsan yung maraming etche-boreche burger. Pero sa mas madalas na araw, mas gusto ko yung ganitong... Ganito lang lasang karne lang pare. Ang sarap. Para lang mas ma-imagine nyo yung lasa ng burger patty nila. Hindi ito yung timpladong maraming sibuyas, bawang at kung ano-ano pa. Baka lang pero masarap talaga. Kasama to sa mga bago para sa akin na mga menu items. Hindi ko na mapigilan, lagi lang umu-order ng Pinoy spaghetti or Bolognese na spaghetti kahit saan. Minsan kahit may iba namang option, nauuwi pa rin ako sa ano. Tingnan natin, stapegi yung tawag nila dito. Mukha siyang Pinoy spaghetti sa tingin ko Yeah. Bro. Diba parang naalala ko dito. Meron. Sarap pare. Okay lang ba mag-sharing tayo? Para siyang Tsaka marami Naisip ko kung saan yung saktong kalasa. Pare marami, baka ako makaisip Tsaka makarne siya. Pizza Hut, medyo yung sauce, yung karne.
At saka, parang gitna siya ng Pizza Hut tsaka Pancake House. Oo nga. Yung meat sauce. Hindi, definitely hindi siya Jollibee dahil wala siyang hotdog. Hindi siya matamis masyado. Pero Konting tama konti. ka ba, in between those two establishments, yung lasa na. Titikman na rin natin yung hotdog. Tikman ko na kaya? Sige. Tingnan niyo yung itsura niya. Ito smothered with mayo. Hindi para sa ito direct. And title yan? mustard. Ano pangalan nito sa... Chili. Hindi siya chili cheese, pero sausage siya. Tingnan natin. Parang ito yung snappy kind, oh. Taba eh. Oh, yung may crunch. May may lutong to pag kinagat. Dito na ako, try ko. Para naglalaway ako. Buksan natin, di naman. Ang ganda, nakahiga siya sa sa gulay. At saka, pinadaan din sa griller yung tinapay. Wow! Ang sarap na to. Smoky. Hindi ko pa fully nakakagat na pabaw na ako. Sabi ko, alam biro. Malaman na bacon yung lasa ng sausage. Kailangan mo ito matikman. Pero minus the Pagbalik namin. mayo. Sobrang solid talaga. As in. Ang galing din ng evolution ng Snack Shack. Meron na silang estapegi na napakasarap din naman. Maganda nga namang kaulam ng mga burger. Tapos itong isa na to, talagang napakasarap ng lasa ng usok. Hindi ko maintindihan, bacon talaga siya para sa akin. Pati tinapay maganda dito ah. O itong crazy chicken, lampas ng passion sa dun sa bread eh. Daw hindi naman kasi ganun kalaki yung bread, alam mo. Parang kalahati lang nung palm ko. Pero yung chicken niya, lampas-lampasan. Unang kagat, manok agad at walang tinapay, ganun yan. Sarap yun, pare. Pati yung breading ang sarap. Unang kagat, chicken lahat. Chicken lahat. Pinilit ko para umabot sa tinapay. Yun yung style. Ang sarap ng breading. Sarap ng crunch. Parang fried chicken na fried chicken yung flavors niya. At saka, pinili ko yung spicy. Tama rin yung duda ko na hindi siya yung dangerously maanghang. Parang kinakamot lang continuously yung sensation ng mouth ko. Kayang-kaya. Actually, pampagana yun. Konting Ang sarap din nito. Chicken sandwich? Why not? Isa na naman to sa step up para sa akin. Hindi lang yung grilled talaga ipupunta mo ngayon dito, pati na yung mga pritong sandwich na tulad nito. Ang solid din ng sandwich na to, pwede. Ito na yung, sa tingin ko, ito yung pinaka-solid kung gusto mo ng ultimate experience dito. Though medyo ipapamper mo yung sarili mo kasi sa presyo, $3.89 to. Pero grabe yung, mabigat siya. Tsaka dalawang patty nung kanina. Yun ang difference. Kagatan ko na doon sa may side na lumalabas na yung juice. Grabe yung amoy ng ihaw dito pa lang. Yung burns kasi doon sa karne mismo, nagpapabango sobrang fragrant niya Grabe, sarap. Bastos yun. Sorry. Gabong pala, gabong. Sobrang sarap. Ibang klase to. Ang lambot nung burger. Ang napansin ko sa burger patty nila, na-retain yung juice kahit na ihaw na. Perfect talaga. Yung mga ganitong burger, kainin mo na agad pagka-order mo. Bagong ihaw. Yun yung grabe talaga. Yung mabango, juicy pa. Hindi mo rin kasi baka yung mantika at mag-solidify pag inuwi mo pa. Kain na agad. Kagat na may konting higop. Dahil sa juice niya. Sobrang sarap nito, grabe. Ang solid pa rin talaga ng Snack Shack, wala akong masabi. Iba talaga yung lasa ng mga inihaw na burger, no? Yung usok talagang walang katumbas. Yung tambay naman, ang sarap dahil ginandahan na nila.
Pati mga bagong sandwiches, wala rin ako masabi. Gaboom talaga dito. Tumbling tayo. Same street din, maginhawa pa rin pero alamat na manok ang kakainin natin dito. Isa rin to sa mga nauna sa kalye na to. Ito yung Crazy Katsu. Pasok tayo. Classic. Isa pa tong maginhawa original eh. Dito pinanganak sa kalye na to. Ang parati namin binabalik-balikan dito yung chicken katsu. At ang maganda dito, hindi nakakalito yung menu. Konti lang pero magaling sila sa lahat na yan. Excited ako dahil kumbaga nasa classification to ng first love. Itong chicken katsu. Ewan ko kung pinag-uusapan pa to pero dito sa Crazy Katsu, ito yung ang set ko. Kailangan may iced coffee, chicken katsu na maraming sili at saka kanin. Bonus na bonus to itong Japanese mayo. Iilang resto lang yung yung agad-agad nagsaserve na ng Japanese mayo. Si Direct RA, ano naman ang ano mo? Ang set ko dito, usually chicken katsu rice, tapos may side dish pa ako ng gyoza. Side ulam. Side ulam. Oo, yan yung may extra rice yan palagi. Kung iisipin mo, sa totoo lang ano lang siya kung fried chicken siya Pero meron silang special sauce na hindi ko ma-explain, sobrang sarap ng kombinasyon. Yung nasa ilalim. Oo na pag kinain mo na sa kanin. At saka yung sili na to, crucial. Kung hindi ko yung nakikita sa ibang katsu yun nga, places. sa totoo lang, yun yung isa pang kwento Dito ko lang nakikita yun. Dito lang ako nakatikim, dito lang ako naka-discover ang meal na chicken katsu. Nag-Japan tayo, hindi natin siya nakita doon. So sa tingin ko, nasa probinsya ata ito ng Japan. Or iba lang yung timpla nila talaga dito. Ikikwento ko sa inyo yung lasa. Yan yung perfect combo. Lagyan mo na ng gulay, so sumalo ka na ng sauce, lagyan mo ng sili, tsaka habang malutong pa yun nasa ibabaw. Grabe. Sarap pare. Walang exaggeration. Comfort food sa akin. Kung gano'n siya kasarap sa akin dati. Parang yung ginain natin kanina. Gano'n na gano'n pa rin. Isa to sa mga dish na iniisip ko na tagal ko na kinakain. Hindi pa rin ako nagsasawa. Kasi, fried chicken siya na mayroong sobrang sarap na sauce. Yung sauce, pag kinain mo, may tamis ng konti. May asin ng konti. Parang konti lang. Parang may soy, may tamis, may asin, may anghang. Lahat ng components na masarap na yun. Meron pang dahon ng sibuyas sa ibabaw, pare. May contribution din yan. Ngayon, kung gusto mo pang i-elevate, nalagay mo pa ng Japanese mayo. Ako naman, hindi rin ako masyado ma-Japanese mayo dahil dati nung bago pala ako makain dito, parating ang lakas ko mag-mayo. Pero ngayon, i-enjoy ko na lang siya na as is kung ano siya. Yung magic sauce nila na yan, yung sabaw na yan, at saka sa kanin. Grabe yung pairing na yan. At kaya ako may iced coffee. Pag naanghangan na. At saka masarap din yung kape nila dito. Gamit nilang gatas yung yung... Nasa karton lang. But that is fresh milk. Grabe talaga. Pipick up ba ng mic yung lutong na yan? Nga Ewan ko kung naririnig niyo yung lutong. Lapit mo. Ang sarap pare. Ang solid lang. Ikaw naman, Direk. Yan din. Plus, madalas laging may gyoza na may sariling rice. So, dalawang rice lagi. Kinakain mo with rice ang gyoza. Oo. Solid din ang gyoza dito Papak, okay. Pero okay din siya sa Ang rice. laki, Sarap Tingin na lang ako kasi busog na ako. Favorite din Titingnan na lang kita pare. Boom! Sapul Nag-crush tong gilid no? Yan yun no? Yung pinrito ng Crust malambot yung... Yeah baby, sarap. Kompleto. Tsaka,
Sa tingin ko, yung flavors nito at ito, uniquely Crazy Katsu. Ito yung isang establishment na tingin ko hindi inabot na nung katulad ko na nagkikwento sa video. Kasi nung sumikat to dati, hindi ko na alam kung anong year, pero 2012. Instagram at Facebook pa lang dati, sinishare mo na gano'n. Sarap. Tama ba? 2011 ata ito. Hindi ko sure, pare. Oh. Pero kasi matagal-tagal 2012, na rin. sigurado akong nakapunta na ako dito. Ito yung original branch. Lumaki na nga no? At saka wala pang mga ibang... Yung paligid yan. Wala. Konti pa. Meron tayong chef shawarma kinakain sa across the street. Ababu, dati. Tsaka konti lang yung kainan sa Maginhawa. Madali mag-park. So ngayon, hindi na madali mag-park. Pag napadaan ako dito, tapos may space, kahit wala akong bala kumain, yung tanong ko sa'yo, RA, kakain ako. Pag mahirap mag-park dito, anong options mo? Side streets? Kung sa amin kasi maglalakad, tricycle. Kung taga dito ka, pero kung hindi ka taga Quezon City, anong options mo? Malalayo. Tapos hanapin mo Tsatsagain mo lang. Hanapin mo yung spot na gusto mo, tapos ano yung pinakamalapit na side street siguro. Wala isa pan, pero sa tingin ko naman yung struggle mo maghanap ng parking sulit na sulit. Kasi ang dami pang pwede ibang kainin around. Pwede rin mag-carpool para masaya yung masaya yun, kasamang school iba. bus na. Tsaka isa pa, pagdating mo dito, nagulat ako, meron na rin palang ramen. Bago tong Dati Crazy Katsu lang, ngayon may chashu men. Nandito na rin pala yung Crazy Ramen. 2011, 12. Ito lang yan hanggang dyan. Yung dulo wala. Parlor ata dati yan Ito sari-sari store. Sari-sari store. Yung nasa dulo doon, yun yung parlor. So hanggang dito lang yan noon. Tapos nawala yung tindahan dyan, lumaki doon. Nawala yung parlor, lumaki po, hanggang nakuha na yung buong SWAT. Solid. Tagal na nito sa tingin ko, hindi matitibag to dahil sa lasa. Dito lang ako nakatikim ng lasa na yan. Ibang klase yung timplada ng sauce nila eh. Tsaka sana matikman nyo nga kasama yung sili sa sarap. Dito lang kayo makaka-experience ng gantong sarap. Iba. Okay. Pansin nyo, hindi ko agad pinansin yung although in-order namin agad yung katsu curry. Pero sinadya namin kasi nabulungan ako na masarap daw kainin yung curry na medyo namuo na yung ibabaw. Hindi siya yung todo ina talaga. Naiintindihan ko kung bakit lagkit Tapos parang merong illusion na mas maumami siya, parang gano'n. At dito sa Crazy Katsu, trip na trip ko yung klaseng curry na ginagamit nila. Hindi yung dilaw. Parang black Japan. Hindi ko alam, wala akong alam sa technical terms, pero darker shade ng curry ito, Japanese curry. Pati yung lasa niya, sakto yung bango at saka anghang. Tikman natin Sobrang fragrant, mabango. Solid ang sarap nun. Isa pa tong consistent. Sa tingin ko, baka underrated to dito. Kasi nasikat nga dito, Chicken Katsu. Pero, bibigyan din natin ng credit, masarap din yung tonkatsu dito, masarap din yung katsu doon. Yung meat na gamit nila, okay din. Pero ako lang, pag-uusapan natin yung favorites ko, iba-iba tayo ng taste, diba? Chicken katsu, second to. Or paminsan nga hindi ako makadecide, nauuna minsan to, katsu curry. Or ginagawa namin, tigisa kaming chicken katsu ni Mrs. Dizon, nasa gitna tong katsu curry. Kumbaga, para meron kaming sabaw, para yun yung sarap Sarap yung ulam sa sabaw pa lang, grabing ulam na Meron siyang patatas, meron siyang carrots, pero yung curry talaga yung sobrang event dito. Pamatay. Yan Laban siya sa mga magagandang Japanese restaurants sa may curry. Laban talaga to. Sobrang gabong pa, kagad. Alam nyo, pound for pound, kung ganun ang labanan kasama yung presyo at quality, talagang sa tingin ko, ito ang mananalo yung curry nila. So, pare astig, 11 years mo, 13 years na ata. Ito yung isa sa tinatawag na 2011. OG, kumbaga, nauna dito. Isa sa mga una, right before sumabog yung pagka food place ng Maginhawa. Kumbaga, malaking kinalaman ng Maginhawa scene
sa mga food, sa ibang lugar, nagsunuran eh. Hindi, dumami talaga. Ito nagsimula maginhawa. So isa to sa unang galing na after 13 years, nandito pa rin sila sa yung pwesto. Lumaki lang. Lumaki, tas alam ko meron na sumubok sila sa mall. Sa may SM Fairview. Alam ko sa food court. Sa South, meron din sa South. Meron din sa South, pero ito yung OG. Ito yung original. Solid. Walang nagbago sa lasa. Nagbago syempre yung presyo. Katulad na sinabi ko, okay lang na magmahal. Basta yung quality. Ganun pa rin kasarap. Hindi nabawasan, hindi lumiit. Parang sumarap pa dahil hindi ko alam parang na-improve pa yung sauce 2011 ako nag-Instagram. So isa ito sa mga una una kong naging laman ng Instagram ko yung pag kumakain ako dito. Tsaka pare, alam ko, ikaw yung isa sa mga unang mahilig mag-post sa Facebook, sa Instagram ng pagkain. Si RA talaga, si Director. Nung nagsusokmed pa ako. Tapos ngayon, baliktad ako ngayon yung wala sa Sokmed. Hinihila lang kita pag nakagagawi ako ng QC. Sinasamahan tayo ni Director. Ang galing nga, ikaw yung YouTuber ngayon. Ako dati, gawa kayo ng ako yung nangungulit. Sa ako naman ngayon yung hindi nakikita. Diba, hinahatak kita pare. Sayang si Lord, alam ko busy siya ngayon. Itong oras na to, nasa news. Nasa news siya ng oras. Si Diego Mapa, busy. Basta mga taga-QC, yung mga friends ko na si Jason, yung nagpapasama ako saan kakain. So nung ito, naisip natin pare. Pero sobrang gabong dito, ganun pa rin. Solid. Classic. Yun. Yung mga classic ng maginhawa, ibang klase yung sustaining power. Nag-improve pa. Medyo kakaibang level. Burger, pasok na pasok, gaboom na gaboom. Yung pagkain sa Crazy Katsu, mas sumarap pa. Ako lang yun.